Chinese New Year na naman. Sa totoo lang, dito sa Pilipinas, parang second New Year na rin to. May tikoy sa mesa kahit hindi ka Chinese. May pula sa suot kahit hindi mo alam bakit. May feng shui expert na biglang lumilitaw sa Facebook feed mo na parang kabuti pagkatapos ng ulan. Tapos lahat may caption na New Year, New Luck o kaya claiming prosperity. Pero habang busy ang lahat sa pag-claim, may isang malaking bagay na tahimik lang sa gilid, yung mindset kung bakit may mga taong parang hindi naapektuhan ng problema sa pera kahit anong mangyari. Kung titignan mo, maraming Chinese families dito sa Pilipinas na parang wala lang. Hindi mo sila mapapansin agad. Hindi sila yung may pinakamagandang kotse sa parking. Hindi sila yung may pinakamahal na relo sa office. Hindi rin sila yung laging may bagong gamit. Minsan nga, mapapaisip ka pa, ay parang simple lang ah. Pero pag tumagal ka sa paligid nila, mapapansin mo may kakaiba. Parang hindi sila nagmamadali. Parang hindi sila stressed. Parang kahit may problema, hindi sila nagpapanik. Tahimik lang, controlled. May sense na kaya to. May isang classic na eksena na madalas mangyari. Nasa palengke ka, may isang Chinese na tindero. Simple lang ang pwesto. Minsan parang lumapa. Hindi makintab. Walang tarpaulin na may mukha niya. Walang grand opening balloons. Pero araw-araw, open. Araw-araw may suki. Araw-araw may benta. Hindi mo siya maririnig na nagyayabang kung magkano kinita niya. Hindi mo rin siya makikitang nagrarant online. Pero pagdating ng enrollment ng anak niya, walang problema. Pag may emergency sa pamilya, hindi siya nagpo-post ng prayers please. Tahimik lang inaayos. Dito sa atin, madalas baligtad. Pag may konting extra, parang kailangan may makaalam. May sweldo, may milk tea, may bonus, may handaan, may bagong phone, may story. Parang may invisible pressure na ipakita na okay ako. Kahit sa loob-loob mo, kinakabahan ka na sa susunod na bayarin. Pero sa Chinese culture, may isang malalim na paniniwala. Ang pera ay parang lihim. Hindi dahil bawal pag-usapan, kundi dahil mas ligtas kapag hindi alam ng lahat. Isipin mo yung ampao. Hindi mo binubuksan sa harap ng lahat. Hindi mo binibilang ng malakas. Hindi mo sasabihin, uy, mas malaki na kuha ko kaysa sayo. Kasi hindi yun ang punto. Ang punto, may natanggap ka, may dadagdag sa ipon, may magagamit sa tamang oras. Sa Chinese mindset, ganyan din ang pera sa buhay. Hindi lahat kailangan ipakita. Hindi lahat kailangan ipaalam. May kilala akong ganito sa opisina. Tahimik lang siya, hindi siya yung bida sa kwentuhan. Hindi rin siya yung laging present sa inuman. Minsan nga, nakakalimutan mo na nandun siya. Pero isang araw nag-resign siya, walang drama, walang long goodbye post. Tapos, after a few months, nalaman na lang ng lahat na may sarili na siyang maliit na negosyo. Hindi flashy, hindi trending, pero tuloy-tuloy. Habang yung iba, nag-aabang pa rin ng next sweldo, siya, nag-aabang ng delivery ng stocks. Sa Chinese culture, hindi uso yung biglaan. Hindi uso yung overnight success na puro kwento. Ang uso, dahan-dahan, parang pagtitinda ng bigas. Isang sako ngayon, 2 bukas, 10 sa susunod na taon. Hindi mo mapapansin yung growth araw-araw, pero pag lumingon ka after 10 years, mapapawaw ka na lang. Yung dragon na simbolo ng Chinese New Year, hindi yan sumisigaw ng malakas ako. Hindi yan humihingi ng atensyon, tahimik lang yan sa taas. Pero alam ng lahat na nandyan siya. Ganyan din ang stealth wealth. Hindi mo kailangan ipakita na may pera ka. Mas mahalaga na kaya mong matulog ng mahimbing kahit may bagyo, kahit may inflation, kahit may balitang tanggalan sa trabaho. May isa pang bagay na mapapansin mo sa maraming Chinese families. Ang pagiging practical hanggang sa punto na minsan mapagkakamalan mo silang kuripot. Pero hindi sila kuripot. Strategic sila. May limit ang gastos. May dahilan. Ang bawat bili. Kahit Chinese New Year. Kahit may handaan, may boundary. Hindi dahil minsan lang sa isang taon ibig sabihin, pwede nang wasakin ang budget. Sa kanila, mas mahalaga ang pagsisimula ng taon na magaan ang loob kaysa busog pero baon sa utang. Sa Pinoy culture, madalas maririnig mo, minsan lang naman, minsan lang birthday, minsan lang reunion, minsan lang fiesta.
Ang problema, halos araw-araw may minsan lang. Kaya pagdating ng dulo ng buwan, parang palaging may kulang, palaging may hinahabol, palaging may kaba. Samantalang, yung tahimik lang, sila yung parang hindi nagmamadali sa buhay. May mga bahay kang makikita na parang walang kaarte-arte, lumang pintura, simpleng gate, walang fountain, walang malaking ilaw. Pero pag tinignan mo ang lokasyon, prime area, may titulo, walang utang, samantalang may bahay na parang resort sa loob, pero halos lahat naka-loan. Kada buwan may reminder, kada buwan may kaba. Sa Chinese mindset, mas mahalaga ang lupa kaysa kortina. Mas mahalaga ang titulo kaysa tiles. Sa usapang utang, sobrang linaw ng linya. Sa Chinese culture, utang ay pangpalago, hindi pangporma. Ginagamit para bumili ng inventory, hindi para bumili ng sapatos. Ginagamit para mag-expand ng negosyo, hindi para magbakasyon. Kaya kahit mukhang simple, ang totoo, lumalalim ang pundasyon. Isa sa pinakatahimik pero pinakamabigat na lesson ng Chinese culture ay ito. Huwag mong ikwento lahat. Hindi lahat ng plano, kailangan ng audience. Hindi lahat ng pangarap, kailangan ng applause. Minsan, mas mabilis umusad kapag walang nakatingin. Mas klaro ang isip kapag walang opinyon ng iba. Kaya sila, trabaho muna, resulta muna, kwento later kung kailangan pa. Yung tikoy malagkit. Kapag dumikit, kapit na kapit, hindi basta natatanggal. Parang yaman na binuo sa tamang paraan. Hindi mabilis, hindi exciting, pero hindi rin basta nawawala. Hindi nawawasak ng konting problema. Hindi nililipad ng konting yabang. At ang pinakamaganda dito, hindi mo kailangang maging Chinese para gawin to. Hindi mo kailangang baguhin ang kultura mo. Kailangan mo lang baguhin ang approach mo. Hindi mo kailangang i-post lahat. Hindi mo kailangang makipagsabayan. Hindi mo kailangang patunayan na okay ka. Mas okay na tahimik ka pero handa. Tahimik ka pero may ipon. Tahimik ka pero may direksyon. Ngayong Chinese New Year, imbes na puro swerte sana, baka mas okay na humiling ng disiplina, pasensya, tahimik na progreso. Kasi sa totoong buhay, hindi lahat ng may pera ay maingay. Pero halos lahat ng sobrang maingay may tinatakbuhan. May mapapansin kang kakaiba sa maraming Chinese parents dito sa Pilipinas. Hindi sila yung tipong laging nagbabrag tungkol sa anak nila. Hindi mo maririnig na honor student anak ko every semester. Hindi mo rin makikitang ginagawang content ang achievements ng bata. Tahimik lang. Pero pagdating sa disiplina, grabe ang consistency. Hindi dramatic, hindi galit, pero firm. May kakilala akong ganito. Chinese family. Simple lang ang bahay, hindi bongga, hindi aesthetic, pero may rules. Hindi pwedeng basta bili ng laruan, hindi pwedeng basta gastos. Kahit may kaya sila, hindi automatic na yes. Laging may tanong na, para saan? At kailangan ba talaga? Kaya yung bata, lumaki na marunong maghintay, marunong mag-ipon, marunong mag-delay ng gratification. Samantalang tayo minsan, konting iyak lang ng bata sa mall, swipe agad, para lang tumahimik. Sa Chinese culture, maaga pa lang tinuturuan na ang bata na ang pera ay pinaghihirapan. Hindi ito magic. Hindi ito basta lumalabas sa ATM. Kaya minsan, makikita mo bata pa lang tumutulong na sa tindahan. Nagbibilang ng sukli, nag-aayos ng stocks. Hindi para abusuhin, kundi para maintindihan ang value ng effort. Habang yung ibang bata, lumalaki na iniisip na normal lang na may laging nagbibigay. May isang eksena na paulit-ulit mong makikita sa mga Chinese-owned businesses. May batang nakaupo sa gilid, tahimik lang, naglalaro ng phone, akala mo walang pakialam. Pero pag tinanong mo, alam niya kung alin ang mabenta, alin ang hindi. Alam niya kung anong oras maraming tao, alam niya kung sinong suki. Hindi sinasadya, pero nasisipsip niya yung negosyo. Parang osmosis. Habang yung ibang bata, lumalaki na hiwalay sa realidad ng pera. Sa Chinese mindset, hindi ka pwedeng maluho kung wala ka pang pundasyon. Kahit may pera ang magulang, hindi ibig sabihin na may pera ka na rin. Kailangan mo pa ring patunayan sa sarili mo na kaya mong tumayo. Kaya maraming Chinese kids na mukhang simple. Walang branded na bag, walang latest gadget. Pero pagdating sa adulthood,
Sila yung marunong humawak ng pera. Hindi madaling masilaw, hindi madaling mabudol. Sa Pinoy culture, minsan kabaligtaran. Gusto nating ibigay sa anak lahat ng hindi natin naranasan. Which is understandable pero minsan sumusobra. Lumalaki ang bata na sanay sa convenience, pero hindi sanay sa responsibility. Kaya pag sila na ang humawak ng pera, mabilis mawala. Walang kapit, walang direksyon. Isa pang tahimik pero solid na practice sa Chinese families ay yung pag-iwas sa lifestyle creep. Kahit lumalaki ang kita, hindi agad nagbabago ang lifestyle. Same bahay, same kotse, same routine, parang walang nagbago. Pero sa loob, lumalaki ang ipon, lumalawak ang investments, lumalalim ang safety net. Dito sa atin, pag tumaas ang sweldo, automatic upgrade. Mas mahal na kape, mas mahal na renta, mas mahal na kotse. Parang may pressure na ipakita na umangat na ako. Pero sa Chinese mindset, mas mahalaga na ikaw mismo ang makaramdam ng pag-angat, hindi ang iba. May kilala akong Chinese family na halos pareho pa rin ang lifestyle nila for years. Parehong tindahan, parehong bahay, parehong sasakyan. Pero pag tinignan mo ang lupa nila, ang dami na. Paunti-unti, hindi sabay-sabay, hindi biglaan, pero consistent. Samantalang yung iba, isang malaking upgrade, tapos wala nang natira. Isa rin sa malaking kaibahan ay kung paano nila tignan ang trabaho. Sa Chinese culture, walang maliit na trabaho basta kumikita. Hindi ka nila huhusgahan kung ano ang ginagawa mo, kundi kung kaya mo bang panindigan. Kaya makikita mo, may Chinese na may 3 negosyo na parang ang simple lang pakinggan, pero lahat gumagalaw, lahat may kita. Walang hiya, walang arte. Sa atin, minsan masyado tayong conscious sa image. Ayaw natin ng trabahong mukhang mababa. Ayaw natin ng negosyo na hindi glamorous. Pero ang totoo, ang pera hindi nahihiya. Pumapasok yan kahit boring ang pinanggalingan. Isa pang malalim na lesson sa Chinese culture ay ang respeto sa oras. Hindi sila mahilig sa rush decisions. Hindi sila padalos-dalos. Pag may alok, hindi agad oo. Pag may opportunity, hindi agad talon. Iniisip muna, tinitimbang muna, tahimik lang. Samantalang, tayo minsan, nadadala ng hype, nadadala ng salitang limited, nadadala ng last chance. Kaya napapasok sa maling desisyon. Mapapansin mo rin na sa Chinese families, bihira ang competition sa loob ng pamilya pagdating sa yaman. Hindi sila nagpapataasan ng kotse, hindi sila nagpapagandahan ng bahay. Ang goal, palakasin ang buong pamilya. Kaya maraming negosyo ang family-owned. May role ang bawat isa. Hindi dahil wala silang choice, kundi dahil may sistema. Sa Pinoy families, minsan may silent competition. Sino mas successful? Sino mas bongga? Sino mas maraming naabot? Kaya minsan, instead na tulungan, naiinggit. Instead na magtulungan, nagkakahiyaan. Sa dulo ng lahat ng to, babalik tayo sa stealth wealth. Hindi ito tungkol sa pagiging kuripot. Hindi ito tungkol sa pag-deny ng sarili. Tungkol ito sa pagiging intentional. Tungkol ito sa pag-alam kung kailan ka gagastos at kailan ka mananahimik. Tungkol ito sa pag-prioritize ng long-term kaysa short-term validation. Kung may isang bagay na tinuturo sa atin ng Chinese culture, lalo na tuwing Chinese New Year, ito ay ang pasensya. Hindi lahat ng biyaya dumarating agad. Hindi lahat ng effort may instant result. Pero kung tuloy-tuloy ka, kung tahimik ka, kung disiplinado ka, darating din yan. At pag dumating, hindi mo na kailangang ipagsigawan. Kasi sa huli, ang totoong yaman hindi palaging nakikita, pero palaging nararamdaman. Sa katahimikan, sa kapayapaan ng isip, sa kakayahang humindi, sa kakayahang maghintay, sa kakayahang mabuhay nang hindi kailangang patunayan ang sarili sa kahit kanino. And kung nagustuhan mo itong video, don't forget to comment, like, share, and subscribe to Low-Key Wealth PH. Because remember, low-key is the new wealthy.